Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa buhay ni Joseph the Dreamer, sa buhay ni Pastor Eddie. Yan, purihin ng Diyos, si Jose. Sino ba nakakilala kay Jose dito? Hindi si Mang Jose sa kanta, Mang Jose. Si Joseph the Dreamer, anak siya ni Jacob, ang pinanggalingan ng bansang Israel. Okay, si Joseph. At kasi siya yung anak ni Jacob na laging nananaginip sa Genesis 37, sabi doon. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Okay? Mga kapatid sa ama. Yung si Joseph, totoong anak ni Jacob sa totoo niyang asawa. Hindi ako nagkakamali, tama ba? Kasi mga kapatid sa ama. Kasi mga kapatid niya, anak niyo ng ama niya, ang mga anak nila Bilha at Silpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. So, yung mga asawang lingkod, may mga, yun noon kasi pwede yun sa kanila. Yung mga asawa nilang lingkod, pwede nilang asawahin lingkod nila, kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Siyempre, nagiging tapat si Joseph sa kanyang ama. Lahat ng masasamang bagay, sinasabi niya sa ama. Mas mahal ni Israel, mahal ni Jacob si Jose kaysa ibang mga anak. Siyempre, anak niya yun Tama, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinila, kagaya ni parang Abraham. Matanda na rin, kumbaga sa blessing talaga. Imposible na, parang gano'n. Pinagpala pa ako ng Panginoon, binigyan pa ako ng anak, dahil si Jose. Na mahalaga na mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamaang mabuti. Nainggit sa kanya Mas mahal siya favorite ni Jacob. Minsan naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid. Nadagdagan pa yung pagkamuhi niya ng ito, ikwento niya sa kanila na naginip siya. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga bigkis. Ano? Nagalit yung mga kapatid, question mark. Anong ba tawag daw? Pasandang padamdam, galit yung mga kapatid. Sabi naman, ano? Ang ibig mo pong sabihin? Ay maghahari ka sa amin. Mga nakababata siya, matatanda sa kanya. Tanong nila, at lalo silang nagalit kay Jose. Tapos, nanaginip muli si Jose at isinalisay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanyang si Jacob. Nagalit sa kanya. Hindi makapaniwala. Diba? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama, kami ng iyong mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Sabihin na naginip siya, pamitain na. Lahat sila ay talagang yuyuko. Kay Jose magiging mas mataas. At yun yung dahilan kung bakit dapat yung mindset natin ay dapat sa Panginoon, number 1. Yung puntos ni Pastor Eddie, kaya salamat sa Panginoon. Kapag alam mo na ikaw ay totoong anak ng Diyos, tanda mo yan. Kagaya ni Jose, kung para makaiwas tayo sa tentasyon, tandaan niyo yan. Dapat ang mindset mo ay nakatuon sa Ama mong tunay, ang Diyos. Amen? Yan. Kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat lagi kang nakatuon sa Diyos. Kaya anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ang lahat ng iyong ginagawa ay ang Diyos ay pinaglilingkuran mo. Kasi alam ni Jose na talagang totoo siyang anak ni Jacob, kaya alam niya na talagang siya ay malakas kanyang tatay. Ganun din tayo sa Panginoon. Alam natin na tayo tunay na anak ng Diyos, malakas tayo sa Diyos. Kaya dapat lahat ng ating ginagawa natin na parang ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Yan, sa ating buhay. Kaya yung background ni Jose, yung mga kapatid niya yun sa mga lingkod na asawa ng tatay niya. At siya lagi na nanaginip, at sinabi niya yun, kaya higit sa kanya namuhigit kanya mga kapatid. Kaya yung time na yun, pinagkaisahan nila si Jose. Tapos may dumaan na mga Ismailita, yung mga nangangalakal. Gusto sana nila kasi patayin si Jose kung aaralin natin yung story niya. Kaya lang, naisip nila, may isang kapatid doon na
nakonsensya at huwag na lang natin siya patayin, kinapon nga siya sa balon eh. Tapos, ibenta na lang natin siya para mapakinabangan natin. Ibinenta siya sa mga Ismailita, mga lahi ni Ismael. Okay? At yung mga Ismailita na yun, ibinenta siya, dinala siya sa Egypto, ibinenta siya kay Potiphar. Okay? Na isa sa mga may katungkulan sa Egypto. Okay? At dahil nakita ni Potiphar na si Joseph ay pinagpapala sa lahat ng kanyang ginagawa, ginawa niyang katiwala sa bahay niya, sa ari-arian nito, maliban sa kanyang asawa. Okay, at naging tapat si Joseph sa kanilang tahanan, at ayun nga, dahil gwapo siya, tall, dark, and handsome si Jose. Parang ala Richard Gomez ang datingan eh. Tall, dark, and handsome. Yung asawa ni Potiphar, pinuno yun. Pipili ba lang hindi maganda yun? Siyempre, maganda rin pag pipili ang isang may pinuno, may pera siya eh. Kaya tinupokso siya nito, pero hindi siya nagpatokso noong mga panahon niya. Kaya rin naman, dapat bilang mga anak ng Diyos, tandaan natin, dapat laging mindset natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Okay? At yung mga puntos kanina, ano yan, Brother Joshua, number 2? Happy doon? How to remain faithful, manatili tayong tapat sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon. Dahil tunay tayong anak, maging totoo tayong nananampalataya sa Diyos. Kaya faith without action is dead. Tandaan natin yan. Number 3, avoid place, situation that invite temptation. Huwag ka na pumunta sa mga maaari ka mag-asala. Kung may inuman dyan, lumihis ka na. Okay? Ano ba? Kung may maraming mga babaeng napakagaganda dyan at maaari kang matukso, huwag ka nang dumaan doon. Okay? Pag alam mo lang ikasasama mo, huwag ka nang tutuloy. Umiwas ka kagaya ni Jesus, kagaya ni Jose. Tinatakbuhan niya yung kasalanan. Si Jesus umiiwas eh. Umiiwas din eh. Okay? Ano ba? Si Job naman, maaga pa lang nuunahan niya na, tukso. Kaya bago pa lang bumangon sa iyong tahanan, mag-pray ka na, Lord, tulungan mo ako. Makalagpas ako sa mga tukso kasi pag palabas mo ng bahay, andiyan dyan yung mga welcome, mga gawa ng kaaway, nandiyan dyan niya. Kaya bago mo palang bumangon, mag-pray ka na. Kagaya ni Job, maaga pa lang, bumabangon siya, inihingi niya ng tawad yung mga anak niya. Lord, patawarin mo po kung sakaling nagkasala yung mga anak ko, patawarin mo po sila. Okay? Ganun. Yan, avoid. Number 4, ano yun? Awareness of consequences. Yan. Alam mo dapat na kapag ano ang itinrim, may aanihin ka. Tandaan niyo yan. Hindi maaaring magbunga ng mangga ang bayabas, ang ibang mga puno. Tandaan natin yan. Kung ano yung ginawa mo, ayun yung aanihin mo. Kung ano yung tinanim, yun may consequences tayo. Tandaan natin yan para maiwasan natin yung tukso. Ano ba? Number 5. Response decisively. In swiftly. Ano ba sa Tagalog nito? Brother Joshua, mag-response ng may tiyak. Mag-desisyon ka ng tama. Ano ba yung swiftly? Sa Tagalog. Ano ibig sabihin niya sa Tagalog yan? Mahina tayo sa English eh. Mabilis. O mag-isip ka ng tama, agad-agad. Kaya dapat yung mindset natin, yung mindset ng Diyos. Tama? Bilang mga tunay na anak, dapat alam natin na dapat kung ano ang Diyos. Kaya nga 1 Peter 1:15-16, sapagkat ako, ang Diyos na lumalang sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Amen? Tama mo ba? Totoo yung Diyos mo eh. Totoo yung tatay mo, Diyos eh. Dapat yung isip ng tatay mo, isip mo rin. Ano ba ang apelido mo? Saan mo nakuha yung apelido mo? Sa tatay mo. Tama? Sa tayo nagmula? Sa Diyos. Kaya dapat yung kaisipan ng Diyos, nasa sa atin. Nilalang tayo ng Diyos, wangis at larawan niya. Tama po ba? Kaya kung ano yung Diyos, meron din tayong katakian ng kagaya niya. Kaya nga meron tayong bunga ng banal na Espiritu eh. Kapag tinanggap natin yung Holy Spirit sa atin eh. Amen? Ngayon, kaya dapat lagi tayong mabilis siyang tiyak na nag-iisip ng tama o gumagawa ng mga bagay na sa palagay natin tama. Amen? At yung number 6, be prepared to suffer for doing right. Maging handa ka na sa mga bagay na hindi mo magugustuhan mangyayari sa iyo, normal lang yun. Kung baga sa yung bagyo, pastor, bakit ka matutuwa sa bagyo? May mga taong kailangan din niyang ulan eh.
Tama? Tama po ba? May ibang lugar na tuyot eh. Sa bagyo lang umuulan ng marami. Tama po ba? At sa ibang bagay, nahihirapan yung iba naman natutuwa. Kaya isipin natin lagi ang Diyos na may plano. All-knowing God ang Diyos. Alam niya na nahihirapan ka. Alam niya yan. Kaya dapat intindihin natin yung kaisipin ng Diyos na dapat meron din tayo. Dapat maging mabuti tayo, hindi lang sa mabubuti sa atin, maging sa malulupit sa atin. Tama ba ba? Kasi ganoon ang Diyos. Hindi lang niya minamahal yung mga nagmamahal sa Kanya, pati yung mga hindi nagmamahal din sa Kanya, minamahal niya. Katunayan nga, yun nga yung dahilan kung bakit siya dumating eh. Tama po ba? Sa makasalanan. Tama po ba? Dapat ganoon din tayo. Wala tayong dapat pinapanigan at lahat ng bagay bukas sa ating isip at puso sa mga plano ng Diyos sa buhay natin. Sa panahon ngayon, tayo nagsasakripisyo sa hirap, tanggapin natin yun dahil kung yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kung paano tayo gagamitin niya, baka maaaring dahil tayo nahihirapan ngayon, may mga taong gusto nating makasama at makakilala sa Kanya. Kasi kung mayaman tayo ngayon, baka hindi natin makilala yung tao na yun at hindi makakilala sa Diyos. Tama po ba? Ako naisip ko po yan sa buhay ko kung bakit ko naranasang malunok sa droga, sa bisyo. Kasi hindi naman ako nagbibisyo eh. Lumaki ako ng born again Christian yung pamilya ko eh. May church pa nga sa bahay namin pero hindi ko lubos maisip bakit ko natutunan ang magdroga. Kasi pala, pag kinalaunan, pagdating pala kasi ang taas ng ere ko nun eh. Hindi ako magkukontraksyon, ayoko nun. Hindi ako magtrabaho lang may hirap, yung mga nasisikatan ng araw. Yun ang gusto ko nung nag-aaral ako. Pero lahat ng yun, hindi ko nakuha. Binababa ako ng Diyos eh. Naging pahinante ko, 16 years old, nagbubuhat ng bibigat. At nakasiyahan ko yun. Napalitan yung isip ko ng kasiyahan dahil kung saan-saan ako nakakarating. Ang sahod ko lang ay 300 isang linggo. Pero tuwang-tuwa ako. Okay? Ayaw ko ng mga ganung trabaho, nakakahiya yun eh. Gusto ko yung mataas ang dating ko eh. Kasi kung mga dati, namulat din naman ako na kahit paano, may kakayanan din naman yung tatay ko, may negosyo kami na hindi naman kami mayaman. Pero okay lang din naman, hindi rin naman sobrang hirap. Pero kinalaunan, tulong ng Diyos po, bagsak din yung hanap buhay namin at makaranas kami ng hirap. Ganon din ako. At hindi lang yun, natuto pa ako mag-droga. At kung hindi ko natutunan yung bagay na yun, hindi ito sa harap nyo ngayon. Kung pinagtagumpay ako noon, baka hindi na ako nakapagbalik loob sa Diyos. Kasi marami kong dadaanan. Kilala ko yung asawa ko, nagkaroon ako ng anak, ngayon naglilingkod sa Panginoon. Tao mo ba? Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Kaya yung mga nararanasan natin ngayon, pagpasalamat lang natin sa Diyos yun. Huwag na tayo magtaka, kagaya ni Jose, nakahanda siya sa lahat ng magiging suffer niya. Kahit hindi sa niya deserve na maranasan yun. Amen? Kung paaralin natin yung story niya, nabisyo niya na yun eh. Na yuyukot sa kanya yung pamilya niya eh. Di ba? Sa 37, nananaginip siya, nagalit yung mga kapatid niya sa kanya, na yuyukot, magiging leader siya ng lahat ng kapatid niya, pati ng ama niya. Kasi magkakaroon ng tagutom sa buong lahat sa buong mundo buong mundo. Yan, sabihin na natin yun. At ang tanging magkakaroon ng pagkain ng Egypt at nandoon si Jose. Kaya nga siya nakulong eh. Hindi siya nagre-reklamo kasi nabisyon niya na yun eh. Ito eh, nabisyon ko yun at nagtitiwala ako sa Diyos na nagpakita sa akin ang aking pangitay na ito. Dahil totoo siyang anak ng Diyos eh. Tama ba? Kaya kung totoo tayo anak ng Diyos, may tiwala tayo sa Diyos. Kagaya ni Jose. Tiwala siya, kaya hindi siya nagre-reklamo. Tinapon siya sa bulo ng mga kapatid niya. Okay lang, nabisyon ko na ito eh. Meron magandang plano ang Diyos sa buhay ko eh. Binenta ako sa mga ngalakal. Napadpad ako sa Ehipto, binenta ako sa kay Potiphar. Okay naman kami ron. Kaya lang, pinagbintangan ako ng asawa niya, nakulong. Okay lang sa kanya. Tama ba? Hindi siya nagre-reklamo. Kasi may tiwala siya sa Diyos na pinakitaan siya ng vision eh. Na panaginip eh, na ang Diyos talagang hindi nagkakamali. Tandaan natin yan ang Diyos kailanman hindi nagkakamali ng kanyang kapasyahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung ano tayo ngayon, yun yung nararapat nating buhay ngayon kasi yun ang plano ng Diyos. Amen? Kaya lagi na tayo
magtiwala sa Diyos. Kung ito man ay may consequences sa ating buhay, magtiwala lang tayo sa Diyos, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. At meron siyang mas higit na mabuting plano sa ating kagaya ni Joseph. Amen? Ayun. Yung plano na yun ng Diyos, nakulong siya, kinalaunan, nahulaan niya yung panaginip nung 2 bilanggo. Yun nagpataas ng kanyang katungkulan. At kinalaunan, nagkaroon, nanaginip yung hari ng Egypt, na magkakaroon ng 9 taong ba yun, tagutom? 7 taong tagutom. Ayan. Tama ba? 7 taong okay muna, sagana, at 7 taong tagutom. 14 years. Tama. Ayun. Aralin natin uli. I-review na lang sa ating tahanan. Genesis chapter 37 hanggang 39. Yun. At doon, nagkaroon ng mataas na katungkulan si Joseph. At nagutom, yung mga pamilya niya, nagugutom, buong bansa, pumunta lahat sa Ehipto. At doon nakita ng kanyang mga kapatid ang katayuan ni Joseph na siya na ang namamahala sa Ehipto na yon. Amen? Ayun po ba? Wala ka ng kaibigan. Tandaan natin yan. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, kalooban ng Diyos yan. At magtiwala lang tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. At may plano siya kung bakit tayo nakakaranas ng mga ganito. Baka meron siya gustong ipagawa sa atin na hindi natin namamalayan, na hindi natin napapansin dahil concentrate tayo sa ating mga sarili. Kaya kagaya ni Jose, dapat focus lang tayo sa Diyos na tunay niyang Ama, na tunay niyang pamilya, na tunay na talagang nagbigay ng kanyang katungkulan para gawin niya. Amen? Ayun, salamat sa Panginoon. Nawa, asawin natin na mahigit natin maintindihan yung istorya ng buhay ni Joseph. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang lahat ng paraan at pagpuli. Maganda yung istorya ni Joseph. Talagang nalampasan niya yung temptasyon sa kanyang buhay. Amen? At tayo kaya? Kagaya kaya ni Joseph na wala tayong pera eh. Linggo may tuban. Magwalis tayo eh. May trabaho ba tuban pag linggo? Wala naman. Buti na lang. Parilong pa. Huwag puro pagpapala naman ang utak natin ha. Baka pumunta tayo lang tayo sa church dahil may pagpapala. Pumunta tayo, imbitahan tayo, mayroong grocery doon. O gano'n na po. Baka ikapahawak natin yun. Tandaan natin. Nasa mga huling mga araw na tayo. Ano ibig sabihin ng huling mga araw? Anytime, pwede na dumating si Jesus. Madatnan ka sa, ayun ang mindset mo, hindi kagaya ni Joseph na nakapokus sa Diyos. Naku po, mahirap na, baka maiwan tayo nito. Tama? Maging totoo tayo sa Diyos. Kagaya ni Joseph, naging focus yung kanyang kaisipan sa Diyos. Focus lang siya sa Diyos. Alam niya, umpisa pa lang na siya anak ng tatay niya si Jacob. Na pinanggalingan ng lahi ng mga anak ng Diyos, ang Israel. Okay? Ibig sabihin, tayo, alam natin, tatay natin ang Diyos. Kaya focus lang tayo sa tatay natin ang Diyos. Amen? Ano man ang mga mangyari, mabuti man o masama, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon at maniwala na mayroong higit na mainam na plano ang Diyos kagaya ng buhay ni Joseph. Amen? Para makamuli natin ang Panginoon. Sa kanya natin parang nagpaputi. Okay, tinatawagan ko na ang mga may birthday. Yan. Si Steven at si Angeline ata. Bukas birthday mo, Angeline. Yan, pray natin. Sige, lapit dito yung mga may birthday. Si Steven, pag-pray natin. Pen! Lapit ka dito, Pen! Dali, pag-pray ka na. Pray na, dali. Ayan, birthday niya. 3 years old na siya, no? Sige, lahat tayo tumayo. Panalangin natin si Steven at saka si Angeline. Yan, dito kayo sa harap. Yan. Tapos, harap kayo doon, dali. Tapos, mga kamay natin, taas natin para sa kanilang dalawa. Yan, sige tayo pumikit, tayo manalangin para sa ating mga kapatiran. Lord, salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na yung binigay sa amin, kasabay, Panginoon, ang kaarawan ng aming baby Christian, Panginoon, na isang anak mo, Panginoon, si Stephen, Panginoon, na ngayon ay kaarawan niya, Panginoon, sa 3 taon niyang kaarawan. Salamat, kaarawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, simula nang siya'y sinilang, ginabayan mo na siya patuloy. At sa loob ng 3 taon, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil patuloy mo siyang ginagabayan. At ngayon, Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa 3 taon
niyang kaarawan at humihiling na patuloy mo pa rin siyang pahalagahan, Panginoon, alagaan, Panginoon, i-provide ang lahat ng kanyang pangangailangan sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga magulang, sa kanilang tahanan, Panginoon. Lumaki nawa siya, Panginoon, sa patnubay mo, Panginoon. Lumaki siya may banal na pagkatakot sa iyo at lahat ng bagay, Panginoon, ay pagtagumpay mo sa kanya dahil siya kinalaunan, Panginoon, isang batang lalaki, Panginoon, magkakaisip at yung lulubin. Lalaki siyang naglilingkod sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, na gagamitin mo para mas marami pa ang kaluluwa ang maligtas. Salamat, Panginoon, mangyari nawa yung kalooban sa batang si Stephen. Ang blessings, Panginoon, ay bumuhos sa kanilang sambahayan, Panginoon, sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. Purihin ka, salamat sa batang ito. Ganon din naman kay Angeline, Panginoon, na kaarawan niya bukas, Panginoon. Gabayan mo rin ang batang ito at naway dalangin namin sa iyo, patuloy po siyang makipagkilala sa kanya ng lubos, Panginoon. Nawa, Panginoon, asamin niya palagi, Panginoon, na ikaw ay lagi niyang makikita sa kanyang puso, sa kanyang isip, Panginoon, at sa lahat ng bagay na kanyang gagawin, kagaya ni Joseph, Panginoon. Ikaw ang maging patnubay niya at tanglaw sa lahat ng kanyang daraanan, Panginoon. Siya, Panginoon, sa kanyang buhay, na tangi ikaw at siya ang nakakaalam kung ano ang mga bagay na nangyayari sa kanya, Lord. Anuman ang mga bagay na kanyang kahilingan sa iyo, tugunin mo po ito, Panginoon. At patuloy kang magpakilala sa kanya at sa buo niyang sambahayan. Maging ilaw siya, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay at patuloy, Panginoon, na maging pagpapala ang buhay niya sa iba, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, pagnubayan mo rin ang batang ito sa lahat ng kanyang ginagawa, pagtagumpayin mo siya, Panginoon. Bigyan mo pa ng kalakasan higit, Panginoon, na magagamit niya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa dalawang taong ito, sa aming baby, Stephen, at kay Angeline, Panginoon, na aming kapatiran. Purihin ka sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pero mga aking Diyos, salamat at happy birthday sa inyong dalawa. Amen. Okay. Brother Joshua, makipindot niyan. Okay.